Kasama natin si Professor Edmond Tayaw, political analyst at lecturer po mula sa San Beda University Graduate School of Law. Professor, live kayo sa Armin DZXL Manila, si Radyo Man Lourdes. Kumusta? Hello, Lourdes. Magandang hapon at magandang hapon sa ating mga taga-pakinig. Unahin ko lang ho, ano po yung inyong basa sa impeachment at mas naging malinaw po itong usapin ng SALN, AMLAC, opinion ng Ombudsman, etc. kanina, sir. Well, siguro in a nutshell, ang pwede nating sabihin dito ay kailangan talagang pag-isipan, no, ng nasasaktan ng pangalawang Pangulong Sara Duterte kung paano pabubulaanan, no, lahat ng ito kasi napakadetalyadong mga bagay ito, no, para sabihin lang na hindi ito totoo, no. So parang napakagaling naman ng nag-manufacture ng mga detalyeng ito kung lahat ng ito ay peke o hindi totoo, no, kasi ganyan naman ang estilo nila, no. Kung matatandaan mo, Lourdes, ilang beses sinabi ng pangalawang Pangulo na haharapin niya lahat ng akusasyong ito, no. Pero ilang beses siyang tinatawag, no, sa pagdinig dito sa Kamara de Representante, pero wala siya doon, no. Hindi siya nagpakita. So sa madalit sabi, parang sinasabi niya na winave na niya yung kanyang, kumbaga binaliwala na niya yung kanyang karapatan, no, na magtanong at magpabulaanan itong mga akusasyon na ito. Pero ang pinakamahirap lang dito kasi, Lourdes, ito hindi ordinaryong kaso. Ito ay hindi kaso sa isang individual, no? Kasi whether we like it or not, siya ang ating pangalawang Pangulo, and therefore, no, the issues against her, especially as far as many of the specific, no, incidents and the issues raised, no, in the ongoing hearing in the House of Representatives, these are all of public concern, no. So kailangan niyang masagot ito, no? At siguro tukuyin na din natin isa sa mga rason siguro kung bakit ang tawag dito, naisip na rin nilang isalang ang kanyang kapatid na si Baste bilang maaaring maging kandidato sa 2028. Inasahan na nila na lalabas itong mga issue na ito. Ang problema, hindi lang kasi si Sara Duterte ang lumalabas na kasali dito sa orchestrated, no? Lumalabas orchestrated ito, no, na nagalawan, mukhang ang buong angkan ng Duterte involved. No? So I don't know, no. To be honest, it's still an ongoing investigation, but at the end of the day, I really have no idea why the Vice President is still nowhere to be found, no, as far as the investigation. Pero Professor, nagsasalita naman po siya sa Facebook Live. Yun na nga Kaya nga, alam mo, nag-post ako minsan kasi uulitin natin. Unang-una, bago niya sinabi niya lahat ng mga kasong yan, mga akusasong yan, sinabi niya magkakaroon ng bloodbath. At ang lumalabas dito sa bloodbath na to, sa kanya nang galing yan, at sigurado po natatandaan mo yan, natatandaan ng mga kababayan natin yan, ng mga takapakinig mo, parang ang sinasabi niya, sige, ang tawag dito, gawan niyo ako ng issue at makakatikim kayo sa akin. Kumbaga parang sinasabi niya sa kanya manggagaling yung bloodbath. Ngayon, meron nga talagang bloodbath pero hindi sa kanya galing. No? At pangalawa, at naalala ko yung bloodbath kasi sabi mo sa Facebook Live siya sumasagot. Hindi ba't kaya nila kini-question itong pagdinig, no, sa Kamara? Sinasabi nila hindi ito ang tamang venue.
yun bang Facebook Live, Susan, tamang venue. So, at lalong-lalo na, hindi naman ordinaryong individual ito si VP Inday. Siya ay abogado, ano? At ang sinasabi po ng kanyang law school, mahusay na naging estudyante, no? So, hindi ko... Sir? Sir Edmond? Rason nila. Sir? Hello, sir? Don, nawawala si Sir. Sir Edmond? Balikan natin. So, nawawala si Sir Edmond. So, sa kanya, kung siya lang, panahon na para humarap talaga si VP Sara, no? Ipakita talagang bloodbath. Ibig sabihin, hindi naman po magkabaril at magkaputukan doon, ha? At maligo sa dugo. Hindi naman ho yun. Ibig sabihin, itong inilabas nyo para sa akin, ito rin yung ilalabas ko para sa inyo. Diba? Kompleto. Sasagutin niya kung gaano katindi yung pagre-research nung kabila, yung mga nag-accuse sa kanya ng katiwalian. Ito yung isasagot ho namin dyan. Kasi hindi humaharap. Diba? Sabi nga kanina, ang humarap lang sa atin ay upuan. Ano pa yun? Hawak ko ang beat. Kami ang beat. Ano ba yun? Professor, yes sir. So kung kayo ho, it's high time for VP na siya mismo ang humarap sa impeachment hearing. Yun na nga. Ganun nga yung pinag-uusapan natin kanina, no? Hindi ko maintindihan kung bakit patuloy ang kanyang hindi pagdalo, no? Kasi nga, kaya ako sinasabi na magaling siyang estudyante nung siya ay nag-aaral ng abogasya, ang lumalabas dapat magaling siyang abogado, hindi lang basta abogado. Dapat naintindihan niya na importante yung consistency ng pananalita at pahayag ng sino man, no, na inaakusahan, no, kung saan mang korte yan, no. So dapat consistent yun. At lalong-lalo na nga sinasabi na hindi nga tamang venue itong kamera, lalong hindi tamang venue yung Facebook Live, ano? So yun ang kumbaga hindi ko maubos maisip kung bakit marami naman siya abogado. Marami naman po. Ayun na nga, kahit na isang abogado, Susan, yata, nandun ba sa kamera? Parang wala naman yata doon. Hindi ko napansin, no, kung naandun man sila at kung sila man pinapayagang ang tawag dito, pakipag-usap. Kasi yan pagdinig, no, Susan. Sa madalit sabi, kaya kailangan na andun sana yung akusado kasi kasama siya doon sa maaaring magtanong doon sa mga resource person, no? Hindi pa yan hindi pa yan trial Yan determination pa lang ng probable cause. Sa madalit sabi, kumbaga sa ordinaryong kaso, preliminary investigation yan. At yan din kung tutuusin, galing din doon sa resulta ng desisyon ng Korte Suprema na sila din ang naghain, no? Kaya ginagawa ngayon sa House of Representatives kasi hindi na sapat na magbobotohan lang sila at kumbaga mayorya magsasabi na ipasa ito sa Senado at mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Hindi na sapat 'yon. Ang sinabi ng Korte Suprema doon sa kanilang desisyon na nagpawalang bisa doon sa naunang impeachment, hindi nabigyan ng pagkakataon ang pangalawang pangulo na sumagot dito sa mga akusasyon na to. At kaya ngayon merong ganyan, no, talagang idinadaan sa proseso yung mga akusasyon sa pangalawang pangulo para doon pa lang mabigyan na kagad ng pagkakataon na masagot ito. Na ngayon nakakapagtaka bakit yung gusto nilang, yung nakuha nilang desisyon sa Supreme Court, sila mismo ang nagke-question ngayon, no? Ayaw nilang, at sinasabi nila na hindi dapat ang Kamara de Representante ang gumagawa nito.
Oo. So, hindi ko maintindihan kung anong logic meron ang sinusunod nila. Ito po, Professor, ikalawang tanong ko, ano po ang inyong masasabi? May impact ba yung pagsalita kahapon ni Representative Romualdez, nagturo ng dalawa, plus nagpasa rin na rin, hindi ba command responsibility, Mr. Pangulong Bongbong Marcos? Yung command responsibility kasi merong hangganan yan na Lourdes. Opo, no? opo. At sa pagkakaintindi ko sa pananalita ng dating speaker, sinasabi niya, siguruhin nyo lang na kapag ako kakasuhan ninyo, meron kayong sapat na ebidensya, meron kayong sapat na hawak. Kasi kung ito ay moro-moro lang o kaya kwento lang, no? Hindi siya papayag na siya ay gagamitin lamang na excuse na fall guy, no, sa mga pang-aabuso ng ibang ang tawag dito opisyal ng gobyerno. So ang sinasabi niya, alam niya lahat ng istorya dito at sa tingin ko Lourdes, no, kasi alam mo kung ikaw ang pangulo, no, simulat sa pool na iwalat ito ng Pangulo na ito ay walang script. Alam ko ito, no, kasi hindi naman nalingid sa kaalaman ng karamihan, no. Bilang isang profesor, tayo din ay consultant, no. Kaya meron din tayong nalalaman sa mga pangyayari, ano, sa loob mismo. So sa madalit sabi, kung akong tatanungin mo, sa pagkakaalam ko nung bigla-biglang binigkas ng Pangulo na mahiya naman kayo sa kanyang SONA, wala ito doon sa kanyang script. Wala ito doon sa kanyang talumpati, sa kanyang speech. No? At kaya gulat na gulat ang mga miyembro ng Kongreso dito kahit ang kanyang mga kapanalig. Ngayon, ikaw, tatanungin kita, kung ikaw involved, ang tawag dito, gagawin mo ba yung gano'n na isisiwalat mo na ang lumalabas talagang galit na galit ka sa pagsisiwalat. At yun din ang rason kung bakit sinasabi nila no, na dapat dumating dito si Saldi. Kung akong tatanungin mo, tama din na dapat dumating dito si Saldi. No? At dito natin ngayon makikita kung yung mga naunang pahayag no, ng dating congressman na si Saldico, talagang totoo. Pero tandaan mo ito, Lourdes, at ito hindi naman maikakaila, no? Kung hindi ako nagkakamali, bago pa matapos ang pagdinig ng budget noong 2024, tinanggal na siya bilang chair ng appropriations ng nakaupo pa noon na Speaker Martin Romualdez. No? Sa madalit sabi, nung una pa lang nakita na merong kumbaga kulang o sobra doon sa proseso, no, pero dahil nga napalitan ng dating speaker, mukhang hindi na nabalikan itong prosesong ito at lumabas na nga itong pandarambong na isiniwalat ng ating Pangulo sa kanyang SONA. Pero Professor, sa madalit sabi, Lourdes, hindi pwedeng ang magiging basehan lang natin yung blanket accusations na pagtuturo lang. Ito si Pedro ang may sala, ito ang mastermind. Hindi. Kailangan nating patunayan at yun ang sinasabi ni Speaker Martin. Ano? Patunayan ninyo na yung sinasabi ninyo totoo. Yun ang sinasabi. Pero ang tanong ito, sabi nila, ba't ngayon ka lang nagsalita? Ba't ngayon ka lang nagtuturo? Kasi nga, alam mo, hindi naman ngayon lang siya nagsalita. To be honest, no, sinabi din niya doon sa kanyang talumpati, no, na at siya mismo ang humarap, no, sa Independent Commission for, ang tawag dito, yung ICI. No? Oo, no, siya mismo ang nagpunta doon at meron siyang sinumpaang salaysay doon. No? Alam mo, ang abogado din, no, ang dating speaker at hindi lang ito basta abogado, no, talagang sa pagkakaalam ko kaya nga magkakilala sila ng ibang mga batikang abogado, no, at talagang mga batikan to, hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan nila. Ano, sa madalit sabi, alam niya na itong mga ganitong bagay hindi dapat sa publiko ito ang tawag dito, pinag-uusapan. Hindi ito public trial, no? So sa madalit sabi, kaya na sinasabi na magsasalita na siya, kasi ang tawag, dinadaan niya sa proseso the whole time, pero
binabanatan naman siya sa publiko. Ano? So yun yung dilema. No, kung kahit ikaw na gusto mong lalaban ka ng patas, Opo. gusto mo na susundin mo yung proseso, pero binabanatan ka naman sa publiko, hindi ka rin naman talaga papayag doon at masisira ka sa publiko. Professor, pwede bang, kasi ang ginagamit ngayon, naglalaglagan na raw, laglagan na. Tama ba yung ganong term? Alam mo, siyempre, yung sinasabing laglagan na yan, nanggaling din naman yan doon sa mga gustong magkaroon ng EDSA no? Lalong-lalo na. Tontuwa ako dito palagi pagka nakikita ko yung pahayag ng retired general, no? Alam mo, napakagaling ng mga pahayag nila, no? Unang-una, ibig bang sabihin na nagsalita ang dating speaker? Ibig sabihin ang Pangulo na ang pinupuntirya niya, no? Again, uulitin natin, ang ine-emphasize ng speaker asan ang ebidensya. No, parang ang sinasabi lamang ng speaker wag naman kayong unfair, no, na you are pointing to me via trial of publicity. Hindi ito tamang proseso. Yun ang sinasabi niya, no? At ngayon, uulitin natin. No, yung sinasabing laglagan, siguro ang involved dito yung mga kasama niya sa proseso ng budgeting. Na huling-huli Lourdes, pag tinignan mo itong budgeting, at ito yung palagi kong sinasabi, hindi porke merong insertion, ibig sabihin meron ng pag-aabuso. No? Actually, unang-una pa lang, dinimonize na ng mga Duterte yung insertion kasi yun yung madaling patunayan . Pero kahit nabalikan mo pa yung ang tawag dito, Commonwealth Republic, no? Panahon pa nila Manuel Quezon, kapag merong budget na lumalabas sa Kongreso, merong insertion yan. Ibig sabihin kasi nung insertion, merong modification, merong revision doon sa originally proposed budget. Bakit kamo? Walang pinag-iba yan sa pagbabudget sa bahay. No? Halimbawa, originally, gusto mong bilhin na toothpaste itong brand A. Pagdating mo doon sa grocery, nakita mo, meron kang gustong biling tsokolate. Mahal yung brand A. So, bibili ka ng brand B. So, nababago mo ngayon yung ganon din sa pagdinig sa budget, no? Kasi ang binabudget sa gobyerno kung saan at magkano ang kikitain ng gobyerno sa susunod na piskalyang taon, no? Sa fiscal year, no? So, kapag meron ka ng inaasahan na ito yung amount na ito, kailangan mo ngayong i-prioritize ano yung gagastusan mo. Ngayon, pagka prinopose ito, ang sinasabi ng dating speaker, hindi naman sa kanila nanggagaling yung budget. Totoo, kasi sa executive department yan na ang proposal na yan. No? Ngayon, pag sinumiti ng executive department yung budget proposal sa Kongreso, ngayon, hihimayin ngayon yan ng Kongreso. Tandaan mo, Lourdes, talagang mahaba itong explanation na to para maintindihan ng mga nakikinig sa'yo, no? Tandaan mo na ang mga representante sa House of Representatives, district representatives yan. Yan ang rason kung bakit mahigit 300. At bawat isang kongresista, bawat isang representante, merong nire-representang distrito o particular na interes na whether we like it or not, will be the basis of their interventions or their participation in the budget process. Which means, again, pagka tinignan nila yung kanilang mga priorities, mababago ngayon at maiiba yung budget. Yun yung tinatawag na insertion. So hindi pwedeng basta may insertion, mali na kagad. Ngayon, sa madalit sabi, ang dulo nito, kapag ikaw si Speaker Martin o miyembro ka ng Kongreso o kung sino man, ang dulo nito, kapag ba yung insertion, halimbawa, congressman ako, meron akong insertion na 100 million, pagkatapos ba nung budget process na yon, yung 100 million napunta sa akin, yun yung kailangan mong patunayan. Professor, last na lang dahil kulang ho tayo sa oras. Ito na lang po last, no? So sangayon ho kayo na ang talagang nuno, itong si dating representative ko at dating Senate President Escudero. Mahirap pa nating sabihin yan, Lourdes. Again, absent smoking gun, absent concrete evidence, mahirap sabihin. But one thing is clear,
no, they will be in a better position to know exactly what happened. Mhm. Professor, maraming salamat. Salamat, Lourdes. Thank you. Nako, pasensya na. Thank you kay Professor Edmond Dayaw, isang political analyst. DZXL. Sabi ni Professor, hindi ibig sabihin sa kanyang statement ay tinuro niya na si Pangulong Marcos. At mahirap ding sabihin at katiga ng sinasabi ni Ginoong Romualdez na ang nuno talaga ay si Ko at si Chis Escudero. So dapat ay may mga basis pa rin. Thank you muna sa pulsa kasabihan si dating sa Martin Romualdez nagtuturo ang siyang nanununo. Sumakatuwid kasama siya sa katiwalian. Di ka ba magtuturo pag ikaw ay naiipit na pang 7 utos yan ng Diyos, huwag magnakaw. Ma'am, nahuli na si Ko, kaya uuwi na si Romualdez, huhulihin pa lang kaya aalis na yon, palit ulo. Thank you kay Nelson Malinaw, J. Hilario, bagoong Pilipinas, sabi niya, bagoong Pilipinas. Nagtuturo si Romualdez, imposibleng di siya sangkot sa katiwalian. Siya ay leader at speaker ng Congress, imposibleng di kasali si BBM. Isa lang ang maliwanag, may nagnakaw, may nagbulsa, may mga sinungaling. Dahil ang kapatid na sinungaling ay magnanakaw. May kasabwat silang 4 at mga nagbulsa ng pera ng bayan. Mula kay J. Hilario. Samantala, marami talagang makapili na politiko sa ating bansa, parang panahon ng Hapon noong 1942. Mga kasama, maraming salamat. Abangan ang aming coverage mamaya 5:00 ng hapon. Kasabay ho ng ating newscast ay yung isang napakahalagang kaganapan dyan sa International Criminal Court. Sila ho ba ay may jurisdiksyon sa kaso at jurisdiksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa Green Hills, San Juan, Metro Manila, Philippines. Ako si Radyo Man Lourdes Escaros. DZXL. Pulso ng Metro! Oras at tatak 4:00. That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Samphon Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Samphon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Samphon Gold Coffee Mix. Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Yung tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix. Samphon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ito ang DZXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila.